Hello po. Ito na po yung t-shirt na armhole na pinattern ko. Ito. Importante po kasi ang sistema ko, bago ko siya ipa-finalize dito sa sewing machine, nile-layout ko muna siya sa kamay. Pinapantay ko siya na ganon. Kung tama yung tinabas ko. Eksaktong-eksakto. Ito yung right arm ng mga last video ko. Then, kasi ang tela na to is stretchable pang t-shirt. Very tricky siya, masalimuot. Kaya kailangan kakamay nyo muna pansamantala. Ganyan, tatahiin sa buong manggas na to. Kamay muna to ito, kinamay ko muna. So tapos pag itatahin nyo sa kamay muna, kunin nyo yung gitna ng manggas dito, gitna, di ba? Gitna, lalagay nyo din siya sa gitna dito sa shoulder. Tapos tahiin nyo sa kamay muna pasamantala hanggang makarating kayo dito sa may armpit, dito sa may kilikili. Kailangan pantay din yung guhit ng dalawang kilikili na guhit na yon. Tapos dito rin, kailangan pantayin nyo kung tama yung tinabas nyo. Ayan, pantay naman po yung ginawa ko. Tatandaan ninyo kung right arm siya o left arm. Tapos itignan nyo, check nyo yung tela kung correct side o kagaya nito nakakalito, diba? Pero malalaman din kasi yung wrong side, yung sa likod ng tela pangit, yung sa harap maganda. So ganyan, eksaktong-eksakto. Kinamay ko muna siya. Importante, dapat dito pantay, dito pantay, dito pantay bago kayo magtatahi. So aalisin ko muna to. Papakita ko sa inyo yung isisigsag ko siya kasi wala akong yung naka-install sa machine ko na yung pang-edging, yung pang-gilid. So minamanual ko siya, pareho lang kasi hindi naman ako pang-industrial, sa high speed po yun kaya ito ginagawa ko, isisigsag ko muna siya tapos straight na stitches. Yan. Kahit kalahati lang yung gagawin ko. Ayan po. Yan. Yan. Madali lang kasi pagka hindi nyo siya tinemporaring tahing ganyan sa kamay, magkakamali kayo, magtatastas kayo, diba? Ako, ugali ko, inuumpisahan ko siya dito sa gitna. Kasi pa-curve ito pabilog pabilog Kaya nung tinetemporary tahi ko siya, pabilog ko din siya sinusundan hanggang ma-eksakto ko siya. So ito, zigzag. Kapakita ko sa inyo yung edging, yung para sa gilid, ilalak yung mga tela sa dulo-dulo. Ito. Yan ko sa camera yung yan. Mura lang yung sewing machine ko, 1,000. Ginagawa ko dito kasi baka yung mga iba nag-umpisa pa lang, gusto makita yung eksaktong ginagawa sa armhole. Sa gilid na gilid yung isigsag. Gilid na gilid kasi half centimeter lang yung allowance ko para eksakto. Yan. So papakita ko na yung straight ha. Ilalak ko siya. Ganito po yung pag wala kayong yung edging dito sa gilid para malak yung mga yan ganyan yung dulo-dulo ng tela. Ito ho, isisigsag
Pag ganito lang ang sewing machine niyo, portable, wala siyang built-in na aging. Ito, isisigsag niyo. Yan, zigzag stitches. Sa gilid na gilid. Tapos dito, straight stitches naman, straight na tahi. Parang ganoon din sa may ano, so high speed na aging na naka-built-in na. So, straight ko. Ganon. Ilagay ko sa number 3. Ayan ang kumukulog. Yan, ganyan po. Then, papakita ko yung parang aging na rin siya eh. Yung sa gilid. Kaya ko binibidyo pa to kasi meron din akong video ganito pero ito t-shirt short na ano manggas. Tsaka yung tela may kaibahan. Mas mahirap ito. Tricky siya masalimuot. Pero kung sanay na kayo, tama ang tabas nyo, tama din siya sa pag-layout. Ito, straight na to. Straight stitch. Sa gilid na gilid din ng sigsag para magmumukha siyang aging. Yan. Papakita ko lang. Kasi kung bibili kayo ng high speed, mahal eh. Ito ang alternate. Ito yung portable. Imano-mano nyo lang. Ito po. Ito. Kupitin nyo yan. Ito po, papakita ko yan o. Di ba yun katabi ng sigsag may straight. Yan. Straight stitches. Dahil para tapos gugupitin nyo to. Pagtapos nyo na lahat, gugupitin nyo yung mga sobra-sobra ganun. Para malinis siya, trimming. Yan. Okay po. Hindi na kayo bibili ng high-speed sewing machine. Mahal po yun. So, pag tutuloy ko siya off the camera, tapos, papakita ko sa inyo paano mag dito. Dito. Kasi yung sa umpis, yung nakong video report, baka hindi nakikita ng mga yung nag-share ako sa Facebook. Ito papakita ko rin. Yan, tatayin ko mamaya dito. Sige po, thanks po.